mas malawak na, hindi naman kasi ganun yung na hindi. Pero naranasan ko na, ang maging ina, na kung pumunta kami sa isang lugar, hindi na, di ba, pag dalaga ginagawa, uy, sarap, uminig, gala ka, kahit pag isa ka na, enjoy mo. Pero ako po, hindi na eh, kapag pumunta ka sa isang lugar, sa opisina, sa Mission Impossible, papakain ka sa masarap na restaurant, o yung nakashare kami sa Cebu, lumawag kami kasama ng botanding, alam mo, masaya, oo, pero sa puso ko, ay sana kasama ko yung mga anak ko, ay sana madala ko rin sila dito. So, alam niya ng mga magulang na kayo din mga kabataan, na sana maisip yun, hindi na kumpleto ang buhay ng mga magulang nyo. No, yung kasiyahan nila hindi naganap kung wala kayo sa piling nila. So, yan po. Ayan ang nagawa ng paghihirap sa buhay ko. Ayan, so, yan. So, balik tayo sa kwento. So, ayaw talaga nilang maniwala. So, nagkaroon kasi ng pagtatalo, no? Ayan. So, tinanong na naman, ang kukulit talaga. Gusto talaga siyang, gusto talaga siyang tibagin, pabagsakin ng mga pariseyo, no? So, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinadali na iyong mga mata? Ayan, sumagot siya na, siguro nakulitan na siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto niyo rin marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad niya? Sabi niya gano'n. Ay, naku, at naisunod sila at siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Hanggang natin kung paano tumugon ang tao na pinagaling ni Jesus. Sumagot ang lalaki. Makinig kayong mabuti. Gising-gising muna. Tingnan, gising na yung katabayo, sikuhin muna. Ayan. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gawin may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa nang likahimin ang mundo ay wala pa tayong nabalita ang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Ayan. Palakpakan na. Sa tingin mo ba nasagot niyo mula sa kanyang sariling karunungan? Hindi. No? Yun ay isang revelasyon ng Panginoon. No? At yun ay nagmula dahil sa kanyang naging karanasan na siya ay pinagaling ni Jesus. Hindi ba napakagandang bagay? Palakpakan natin ang Panginoon. So yun po ang nagagawa sa atin ng mga mahihirap, magbigat na karanasan. Pati mo sa relasyon ng mag-asawa, hindi ba? Mas matagis yung mga may pinagdaanan. Bisan na, pag nagpapasalan siya, pinag-chismis, di ba? Sabi lang, si Martin and Pops, kaya sila nag-iwalay kasi parang, wala, hindi sila nag-haaway. Bisa makikita mo parang cliche naman, ayaw lang umamin eh. Pero mas masyadong mababaw. Pero minsan lang ba, meron kang kaibigan. Sino yung nagkaibigan dito na kaibigan mo pa, mga 25 taon na, para kayong aasong pusa. Nagkakatampuhan, magbabati, magtatampo, magtatalo. Pero pag nalungkot ka, mayroon kang pangailang, alam mo naman. Pero pag yung dumarating ka sa point na parang, ayoko na nga, ano ko na to? Burahin ko na sa listahan ng kaibigan ko. Pero maiisip mo yung pinagdaanan mo, di ba? At hindi ganoon kadaling itapon, hindi ganoon kadaling itawa, dahil naging malalim na yung relasyon. No? Sa taong to, sa maitim, pagka nilang maikling, encounter with Jesus, sa kanilang malikming pagtatakbo ni Jesus, talagang yung naging
impact sa buhay niya, no? Sobra. Bumaliktad, no? At nakita natin kung gano'n naging kalalim ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Ayan. So, ito ang huling bahagi ng ating kwento. So, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay pumiwalag ng mga pansin. Kaya nang matagpuan niya, ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wow! Mika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung panalangin ko sa atin sa umagang ito na naway ang maging lahat ng pagsubok man o problema man kung ano man yung ating kinakaharap ay maging inspirasyon, no? Ang maging ito ay pagkamulat ng ating mga mata. Hindi lang physical, kundi lalo na yung mata ng ating puso. Na makilala natin ang Panginoon, maging lumalim yung relasyon natin sa Kanya. Huwag natin, alam na natin ang style ng kaaway eh. Ang estilo ng kaaway. Tagalogin natin, steal, kill, destroy. Nanakawin niya ang ating kaligayahan, manira, tumatay. Wala nang gagawin, di ba? Bising-bising siya sa umagat gabi, anong ginagawa ng kalaban? Wala namang magupo. Ang tabang na ng linggo, pero pag manino, pero pag parang sa simbahan, hindi makabasa pinggan, pero pag uwi naman. Alam mo, wala namang perfect ng tao, pero hindi ko rin sinasabi na gawin natin excuse kasi sabi na, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Alam ng Panginoon na kailangan natin ang Kanyang mercy, ang Kanyang grasya, ang Kanyang biyaya. Kaya nga tuwing umaga, grabe, diba? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam ko lahat tayo, kasama na ako, marami tayong pagkukulang. Dumarating ako sa punto na, noon nakala ko mabait ako eh. Kasi alam niyo yung pag, di ba, may mga tao, may mga bata na makinis ako yun. May mga tao na masunurin. Yung tipong, psst, barinig ko lang, psst, nanginginig na ako, tumatang ako pa ulit. Eh, tatlo kasi kami, dalawang lalaki, ako yun, sa babae. Hindi naman sa pagpabuhat ng bangko, hindi naman sa pagpapayabang. Pero napakabait ko, bata. Maniwala ko yung sarili. Hindi ako napapagalitan kasi masunurin ako. Akala ko mabait ako. Akala ko lang pala. Ang mga kuya ko, kapatid ko, lalo yung napapalo. Sabi ko sa'yo, lalo yung bulso namin. Napakasuto eh. Naranasan niya niyang lumuwag sa asin, mapatakan ng kandila. Ganyang katindi ang nagdidisiplina sa amin ng mga tsahin ko masusunod sa lola ko kung masusunod. No? Pero, hindi lang, nagbago ba? Tuminong ba? Hindi eh. Kasi dito lang, siya lang makakapagbago. Kung minsan kailangan natin malugmok. Okay lang. Kung yun naman ang makakapag, makakapag-yun sa atin na magising. At makilala ang ating Panginoon. Tanggapin natin ang ating pagkukulang. Minsan kasi iniisip natin, pag okay ang lahat, smooth sailing, sige lang.
nakakasurvive naman. Ano kailangan si Jesus? Hindi ko kailangan bakit ako punta sa Jesus. Mamaya mag-target pa ako ng tanim. Dito na lang palalalit na ako kay Jesus. Ganda na ang buhay ko. Pero, sinasabi ko sa mga kapatid, walang kwenta, walang kwenta yung buhay na wala kang, sabi ba sa peace ni Kuya, Pastor Beo. Yung type purpose, no? Sabi niya, para kanino ka bumigisip. Kung walang saysay ng ating buhay, hindi natin napapagpahalaga kung ano yung meron tayo. Kaya tayo bilang mga magulang, di ba minsan, hindi maganda na lagi na lang tayo nandyan, nakasaklaw sa ating mga anak. No, tignan natin yung pagkakaiba minsan nasa playground kami. Kapag may mga magulang na Pilipino, ay naku, nakasunod na. Ay naku, maganda pa ka. Kakakit din sa monkey bars, isa ko, sasapot. Tapos, yung sasapuhin. O ano pa yung natipid niya yung purpose ng mahirapan umakit yung bata para nga lumakas ang kanyang katawan. O paano bubuharin agad? No? Si Adi, at saka yung anak ng pinsan ni magkaedad sila. Dumating yung time na mag-isang taon na si Adi, ang bilis niya tumakbo. Hindi siya nadadapa. Pero yung kasabay niya, si Sofia, sabi niya, pag ganoon si Adi, matatag na. But si Sophie, hindi pa, sobrang lang pa, hindi pa rin, matatag ng lakad. Tingin na lang kami ng salita. Pero pag unahan sila, alam mo kung bakit? Kasi lagi ng karga. Hindi na hinaranasan madapa. No? Hindi siya na-exercise. No? So, diba? Sa kalusugan natin, importante yung mag-exercise, diba? No? Sa faith natin, ganun din. Kung lagi tayo smooth sailing, kung lahat ng daan, okay na ako. So, tingnan mo. Kailangan ko ba natin ng Panginoon? Kaya sa mga ibang bansa, sabi nga ni Pastor Mark sa Canada, dahil secure sila, okay, maganda sistema, no? So, napakahirap i-introduce ang Panginoon kasi hindi ng mga tao, hindi namin kailangan ng Panginoon. No? Maganda kung matututo tayo at makikilala natin siya na konting pitik, ha? Sa isang encounter, kagaya ng taong bulag na to, nakilala na niya agad, nagmamalanggo siya, nakilala na niya agad ang Panginoon. Pero minsan nahirap din dyan, no? Gising-gising. Yung mga iba dyan, ilang beses na nakampas, nabayo, binagyo, no? Naundoy. Pero bakit ganon? Dapa pa rin tayo ng dapa. Nagbulag-bulagan pa rin tayo. Mas madaling sabihin ay ayaw kong saka na lang ako magsisimba kasi hindi naman ako worthy. Ano yun siya? Hindi ako karapat-dapat. Alam mo kung mga kapatid, alam niyo naman, hindi ligid sa inyo na may pinagdadaanan. Meron akong sitwasyon na actually sabi ng mga ibang doktor is wala nang pag-asa. Kumbaga, palliative care. Kayo na naman research. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasi siya anong ginagawa ko sa tita sa harap ngayon sa umagang na to? Kasi gusto kong gamitin ito at ipakita sa mukha ng kaaway. Na ito ay nangyari dahil gusto kong bigyan ng kaluwalhati ng Panginoon. May choice ako na magkulot. Yung dating Reggie, pag may problema, pag nag-break kami ni Tina. May problema, pukulong ako sa kwarto, sasarado ko yung mundo.
na-disappoint ako, ayoko makapag-usap kahit kanina. Sabi ko, hindi. Salamat at ako'y bagong nilalangan. Perfecto ako, hindi. Nagkamali ako, oo. Deserve ko na nandito sa harap nila, hindi. Pero salamat na lang, hindi naman kasi ako ang basihan. Ang basihan natin, si Jesus. Ano ang sabi, di ba? Ang sabi mo, siya mismo, alam niya, hindi naman siya nagpakadalubhasa. Pero sabi niya, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanya kalooban. Masunod na anak ba si Jesus? Sumasamba ba si Jesus sa Ama? Ang kilala ba ng Ama? Alam nyo, huwag yung pakinggan ng kasinungalingan ng kaaway na hindi tayo nararapat na tumayo sa harap na ating Panginoon at maglingkod. No? Nadadapa tayo, oo. Pero may choice tayo, meron tayong Jesus. No? Meron tayong Jesus. Tayo man ay nagkamali. Meron tayong Jesus na tuwing umaga, ibinibigyan tayo ng pag-asa. Na tuwing umaga, araw-araw sa ating buhay, kung ano man ang ating pagkakamali, pagkukulang, alam natin, di ba, nakakatanggap tayo ng biyaya. Opo? Deserve natin? Hindi. Pero dahil kay Jesus, natatanggap pa rin natin kahit ano pa man. Sa umagang ito, nandito ako sa harap ko. Humihinga, lalakas. Ano sabi ng siyensya? Ano sabi ng doktor? Ang laki ng tumor sa tiyan ko. Silaki ng bagong silang na sanggol. Ito po.